Ayun, what's up mga kapitbahay? Welcome back na naman sa channel natin, no? So, it's been a while mga kapitbahay. Medyo matagal tayo hindi nakapag-upload, umabot din siguro ng mga 3 weeks. Ayan, wala tayong upload sa YouTube natin. Kaya, ayun, kasi meron kasi tayong isang project na tinapos, hindi natin maasikaso. Kaya, pinagtuunan naman natin ng pansin para matapos yung isa nating project. Kaya, hindi muna tayo nakapag-vlog. Ayan, kaya medyo natagalan. Kaya today mga kapitbahay, back to normal na tayo, tapos na yung project natin. So ngayon mga kapitbahay, nandito tayo ngayon sa branch. Ayan, mayroong isang IP camera na hindi gumagana. Kaya ang gagawin natin, ito troubleshoot natin ngayon. So isi-share ko lang sa inyo ano yung mga basic troubleshooting para makapag-check ka ng IP camera bakit hindi gumagana. Okay, so isa pa sa advantage kapag naka-IP camera ka, sobrang dali lang i-troubleshoot. Ito, ang IP camera natin is feeling ko hindi siya napiping. Ayan, hindi siya napiping. So, meron kasi yung mga kapitbahay, meron kasing mga scenario yan. Kapag ang IP camera napiping mo pero walang display doon sa NVR, so it means baka hindi lang na-detect ng NVR. So, i-troubleshoot mo lang, i-restart mo lang yung NVR. Pero, kapag yung camera hindi mo mismo maping, so ibig sabihin ang problema is nasa camera itself mismo. Kaya, yun. Kaya, yun yung isi-share ko sa inyo ngayon. Titingnan natin kung bakit nga ba walang display yung ating isang camera. Okay, so ipapakita ko sa inyo. Yan, hindi siya napiping. Pero kung yung mapapansin, yan. Yan, ito yung ating isang camera. Yan yung error niya. Ayan. Yan, yung ibang CCTV, yan, working, pero yung nag-iisang camera na to, wala siya. Ayan, yan yung error niya. Ayan siya, oh. Okay, so ang unang-unang mong gawin, unang-unang i-troubleshoot mo is pag mga ganun, troubleshoot mo is titingnan mo muna kung napiping. So ngayon, hindi siya napiping. Kaya ang gagawin natin, titingnan natin sa taas dun sa cabinet. Kasi itong camera na to, nasa dulong area to, medyo malayo. Mayroon siyang remote switch, mayroon siyang unmanaged switch na nakalagay dun sa guardhouse namin. Kaya dun nakasaksak yung mga ibang POA camera. So, i-check muna natin dito kapag nailaw yung port na kung saan nanggagaling papunta sa guard. Ibig sabihin, goods kapag umiilaw, pero pag hindi, ibig sabihin dito problema. Pero pag umiilaw, so pupuntahan natin sa guard, titingnan natin kung bakit nga ba nawala ang isang camera. Okay, let's go! Ayan mga kapitbahay, so ito yung lahat ng mga POA switch ko. Ayan, POA switch, lahat yan, camera yan. So, ito yung malalapit na camera. Pero, yung isang remote switch natin, dito siya nakakabit. Somewhere dito, ayan. May ilaw siya. So, ibig sabihin, buo yung connection dun sa switch. Kasi, kanina, tinawagan ko yung telepono ng guard na nakakabit din doon. So, okay siya. Kaya, it means na ang connection from here papunta dun sa guard is okay. So, pupuntahan natin ngayon si guard. Titingnan natin kung ano ang naging problema ng port ng isang camera doon sa POE switch. Bakit hindi siya nagdi-display? Kaya titingnan natin kasi buo siya rito. Yan, buo siya dyan. May ilaw siya. So, ibig sabihin may activity. Baka sana hindi naman ang camera ang may problema or sana hindi naman bumigay yung camera sa init. Kasi outdoor camera to. So, titingnan natin. Sana hindi camera, ay mahirap kasi magpalit doon kasi aakit ka pa. So, kapag kunwari sira to, so by tomorrow pa natin ito mapapalitan. Ayan. Okay, so ngayon, pupunta tayo ngayon sa guard. Check natin ang switch doon kung ano nga ba ang nangyari. Okay, let's go. At saka check din natin doon kasi meron ding monitoring ng camera doon. Meron din silang monitor, kaya check natin kung ano ang naging problema. Okay, kapag dating natin doon, makikita naman natin agad kung buo na ba yung camera. Pero sa ngayon, dito sa server room side, okay, walang problema. Walang problema dito sa NVR kasi yung ibang camera may display naman. So, dito yan ang NVR. Okay? So, ibig sabihin, dun lang sa guard, dun lang banda ang may problema. Kaya, i-check natin dun. Itatry natin i-restart yung switch dun or i-remove yung power or i-remove yung LAN cable. Sana dun lang ang problema. Sana hindi sa camera mismo. Okay? Let's go. Pupunta tayo sa guard. Hi ka sa vlog ko. Ayun, oh. Ayan. So, ito yung isa wala. Unauthorized. Ngayon natin. Uy, wala. So,
ito yung switch natin. Ayan, ito yung POA switch natin. Check natin bakit wala. Right, ayan. Saan ba yan? Tingnan natin kung saan yung hindi umiilaw. Number 1, 2, 3. Ito yung number 3. Saan ba yung number 3? Number. Yan natin. Ang hindi umiilaw is number 4. Number 5. So number 5. Number 6. Number 6. Oh, number 6 hindi umiilaw. Bunutin natin. Tingnan natin. Oy. Number 6. Ayan o. Umiilaw na number 7. Number 6 ba yun? Number 7 pala. Ayun na, umiilaw na. So, dito lang siguro, lumuwag yun siya dito. Umiilaw na. Number 7, number 7. Check natin. Wala. Start muna natin ito yung power nya. Ayan, re-restart lang natin. Titingnan natin kung bakit. Galaw-galawin lang natin itong mga to. Ayan. So sobrang alikabok kasi dito outdoor kasi itong switch, so baka na-stuck lang. Tsaka ang init dito pag tanghali. POA switch. Ayan na, isa na siya nag-live. Searching. Okay yung telepono. Okay yung telepono eh. So ayan, kailangan lang natin i-restart to. Ayan. After ni-restart, nagkaroon na siya. Ayan na siya, dalawa na. Alright. So hi ka muna sa vlog ko. Okay, so ayan, okay na siya. Titingnan natin doon sa loob kung okay na ulit. Okay ka muna sa vlog ko. Okay ka muna sa vlog ko. So ayun mga kapitbahay, back to normal na siya. Ayan, nag-ping na siya. Ayan po yung mapapansin. 75 yung IP nun. Ayan, so pingable na siya. So hindi naman siya nagta-traffic. I-continuous natin. Yan, hindi naman siya nagta-traffic. So ibig sabihin, hindi ko kasi sure kung baka dahil yung camera naghang. Pero sa ngayon, na-restart lang natin yung switch, okay na siya. So i-monitor na lang natin hanggang bukas or sa mga susunod na araw kung magkakaroon pa siya. Kung sa mga susunod na araw mawala ulit, so ibig sabihin nagkakaproblema na yung camera. So yun na siguro yung time para palitan natin. So sa ngayon, i-monitor muna natin. Kung yung mapapansin, ayan. Ayan na siya. Ito na siya, yung dalawa. So kanina wala to, ngayon meron na. So sa labas kasi yan ng warehouse namin. So kitang-kita sila naglalaro. Ayan. So ngayon meron na siya. So i-monitor na lang natin until tomorrow at saka sa susunod na mga araw. Titingnan natin kung mawawala siya ulit or maghang siya ulit. Kasi sabi ni guard, naghahangang siya. Pero sa ngayon, okay naman siya. Napapansin, 1 ms lang yung ping. So ayan.
So sana may natutunan kayo mga kapitbahay dyan sa mga tropa nating baguhan na IT. Sana may natutunan kayo sa pag-troubleshoot ng mga IP camera. So ganun lang yung mga basic troubleshooting ng IP camera. Kasi kung mayroong mga malalalim talaga na hindi mo ma-ping o hindi mo talaga mapaandar, so meron pang isang paraan para ma-check mo kung yung kable ba sira or yung switch. Ayan. So sa kanina, akala ko switch yung sira, pero nung na-restart, after na-restart, okay na siya ulit. Ayan. So, titingnan na lang natin, i-monitor natin, i-update ko kayo kung mayroon mangyari or magkakaroon pa ulit ng problema, tapos i-troubleshoot ulit natin. So, it's not the time siguro na kailangan na nating palitan. So, for today's video mga kapitbahay, yun lang muna. Kaya, ayun, so maraming salamat, God bless and peace. Sana may natutunan kayo, God bless ko. Tsaka kung gusto niyo mga ganitong video, please don't forget to subscribe, share, and like para masaya, okay? Let's go!